We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po ulit sa inyo lahat mga kaibigan. Ito po ay ating palatuntunang We Can Do It. Ito nga po ang programang We Can Do It, napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC at Radio TV. Gayon din po sa Channel 185 sa GCTV tuwing Sabado alas 6:30 ng umaga. Tibaru, nako, ito na naman ang linggo natin at Sabado doon sa Channel 185. I-replay doon. And we're just so excited dahil marami tayong mga kaibigan. Mas lalo pang dumadami yung kaibigan natin habang na-establish natin dito sa palatuntunan. We're just so blessed. At mamaya-maya po ang ating guest ay listener natin. Exciting. Exciting kasi talaga, tagapakinig kasi siya since 1987. Since time immemorial. Huwag naman. Hindi naman. Okay. I was about to connect kasi I started working with FEBC 87. 87? Oo. Yeah. Okay. Ganun ang katagal. Just 1 year after I left. I know. Actually, noong umalis ka, saka nagkaroon ng open spot. Sabihin mo yung blessing na yun? Di ba yung the way you look at it is a negative but there's a positive for other people. Ganun talaga ang Panginoon to balance. Right. Siguro let's say kung hindi ako umalis, maybe you didn't have a chance to come in. Yeah, no. And talaga. what are you now with FEBC? Right. And it's, Lord, thank you that you guide the steps. Yeah. You guide the steps of your children. Well, ultimately, in the final end, pagka nandun na tayo sa presence ng Panginoon, ruling here in this world, we will say, everything works together for good. Everything. And we will say, Lord, you are just. Yes. You are just. You're so fair. Diba? Ganun ang Panginoon lagi eh. Ang galing ni Lord kasi He creates some situation sa buhay din ng tao na you really have to decide to stay, to get out or ano. But then hindi ka naman irreplaceable eh. I know. Totoo. Yeah, Totoo. Hindi ka talaga irreplaceable sa ministry, sa mata ng Panginoon. Once you leave, you leave. Yeah. God is going to put another person in there. And then you have another ministry that you've done. Yeah, so life moves on, legacy is placed, history is made, and the reality is there. Right. Ang ultimate reality natin, yung presensya ng Diyos sa atin. Yun yung tama. And we're back with FEBC. Right. Ano lang talaga yun, konting deviation lang. Isang mabanggit ko rin natin Maru habang nagkikwentuhan tayo rito kasi nga napakaganda nung excited ako sa guest natin mamaya. Yung pagkilos ng Diyos dumating ng 1989. So 87, 2 years. Kinover natin yung Luzon Congress, no? Okay. Inassign ako na cover mo tong Luzon Congress. Sama ko nun si Carmen yata Pero I mean, that's historical, right? I know. That Congress with Dr. Billy Graham nung buhay pa siya. Yung passion niya talaga is world evangelism, together with John Stott, Jack Hayford, yung mga Luis Palau. That's right. And we see how they
they invested so much on evangelism. Mhm. And until now, we're still reaping that. Yeah. Yung kung ano yung sinimulan ng mga nauna sa atin. Mm-mm. And if I'm gonna put myself, you're gonna put yourself there. We're not Billy Graham, we're Yeah, not yeah, Jack yeah. Hayford, Mhm. pero it's ongoing. Patuloy ang movement ng Panginoon. And Kaya ang Diyos natin ay buhay. correct. His Correct. word is alive. Mhm. Kaya it changes people's lives, no? Yeah. Kagaya ni Dr. Billy Graham, Mhm. Dr. Jack Hayford, they're gone. Yes. But then, yung iniwan nila, nagko-continue. Yes, Why? Because yes. buhay eh. Right. Buhay Right. sa ating Diyos eh. Yeah. Yeah. Kaya napakaganda when yung kantata na, oh, may all who come behind us Find us faithful. find us faithful. Oh, Mhm. ganda. Hindi ko alam kung alam pa yan ng mga bata ngayon. Pero maganda yung mga kantang yun, mga bata, Find Us Oo. Faithful. Those are the classics, no? Yeah. So anyway, mentioning also again that 87, and I could still remember, Ate Maru, how Yeah. Luzon prayed for Mongolia then. Oh, You know, yeah. Wow. I think na, hindi pala I think, nakwento ko na yan dito. Pero, you know, we had the opportunity to visit Mongolia when they were celebrating 20 years of Christianity. Oh, yes, yes. Oh, Nung yeah. kamakailan, sinelebrate ng Cambodia. ng Cambodia ang 100 years. Yes. Pero yung time nito, nung nakabisita tayo, it was 20 years. So 87, 20 years after 97, 2007. Mhm. Nasa Mongolia tayo. I actually, so 87, yun yung call sa Luzon. Mm-mm. Sumunod ang maraming mga tao sa call na yon kasi sabi nila, there are only 6 to 15 Christians in Mongolia. We Oh, pray wow. for that. Yeah, Oh. we prayed for that. I could still remember that. Yeah. And then after 2 years, naglabasan ng mga misyonero. Nagpunta sa Mongolia kasi they heeded that call na they receive it. It's a call from the Lord. Nagkaroon ng church, ng movement, Christian movement sa Mongolia. 20 years after, 1989 yun, ano? 87, 2 years after, na pumasok ang Christianity sa Mongolia. And then 20 years after, nag-celebrate sila ng 20 years. And there are about how many 100,000 of Christians in 20 years time. Wow. In 20 years time. Wow. Mongolia lang yan. Oo. Tapos meron pang mga movements na nangyari sa iba't ibang bansa pa. Kasi na-highlight ko Mongolia kasi nakabisita tayo. Tsaka merong FEBC sa Mongolia. Yeah. Pero marami pong movements na nangyari. Oh, wow. Hindi ho nababalita yan sa media. Sa media. Pero sa media sa langit, balitang-balita. Yeah. So, and it's just amazing how God is moving all around the world. That's true. And That's true. you, me, you, Ate Maru, every one of you hearing us, if you're there following Jesus and sharing the gospel message. Yeah, and including the supporters, the prayer warriors of FEBC. You're a part of the ministry po. Hindi lang po yung nadidinig ninyo sa radyo, but those people praying at the back and working in the studio, sa maraming aspect ang ministry ng FEBC. Kasama po tayo dyan. Right. Ate Maru, mapapakinggan natin mamaya yung listener natin na excited. Ano? And Sobra. with the ministry ng FEBC na ipasa sa kanya, ngayon po, pasa ng ebanghelyo sa ibang mga tao. Grabe. So, just stay put mga kaibigan, and you are going to enjoy our guest for today ay isang tagapakinig po ng 702 DZAS.
Hey, hey, hey. Hello. Every time we have a special guest on the program. You know what? Excited ako lagi Oh. kasi I'm so happy to hear yung narrative, yung story ng Panginoon sa buhay nila. Tama. And authentic eh. Aha. It's the real thing, Yeah, sabi yeah. nga nila. Pero Ate Maru, pero mo, tingnan nyo lang po, tingnan nyo, ang kaligtasan po natin, salvation natin, ay base po sa storya. Yes. Sa storya ng Panginoong Jesus. And that story continues on. Continues on. Forever. Hanggang ngayon. Yeah. So our special guest, I excited na rin ako. For the first time, we have this special portion on the program. And I call it Suki Duet. Wow. Mga suki natin. I-feature natin sila dito sa ating program. Kaya kayo po, kung suking-suki kayo sa amin, sabihin nyo lang at Let us mag-usap know. tayo. Kasi alam mo namin, meron rin kayong kwento. Yes, yung kwento na may kwento. Okay? Ang ating special guest, ang real name niya is Noraida Enriquez Cabantog. Married to Fidel Cabantog with 2 children, namely Wendell, which is 45 years old na, and Charity Combo at 43 years old. My grandchildren siya tan. Wow. 2 girls and 4 boys. And 1 boy, which is a great-great-grandchild. Wow. Oh, may ako sa tuhod na to. A blessing. Yes, she is a lay preacher, president of WCS of United Methodist Church. At she just turned 68 last January 24. Our first Suki Duet guest is Ate Nora Cabantog. Thank you po. Salamat naman sa mayamang pagpapakilala sa buhay ko. Ni Ate Maru at ni Kuya Jonathan. Alam niyo naman po, lagi kami excited sa mga guests natin, and especially sa inyong first time. We've been seeing your notes, you've been seeing your prayers, we've been seeing reading all those, and we thank you for praying. Walang patid si Ate Nora, no? Kaya alam namin na talagang suking-suki, prayer partner, prayer warrior, at always ready. At nung kinausap ko nga siya, talagang, sige. Excited, ano? So, na kayo din na nakikinig yung mga suki namin pag kinausap ko kayo. Excited. Okay? So, Nora, alam namin na you have been a listener of DZA na medyo matagal na. Kailan ba nag-umpisa? Nung nag-umpisa bang FEBC? Nakinig na kayo 75 years ago? Nung pong nag-umpisa akong makinig sa FEBC, 702 DCAS, is 1987. Nung Pastor Proceso Marcelo po. Kasi nung ako'y nasa Hagunoy, Bulacan, dahil po ako ay 100% Catholic yung mga tao doon. Naghahanap ako ng church. Naghahanap ako ng church talaga na masisimbahan. Kasi sabi ko, walang church dito, puro mga Catholic ang mga simbahan. Sabi ko, asan kaya ako'y kapilya dito? Ngayon, binili ako ng radyo ng mister ko. Sabi ko, kung hindi ka man makasimba, makinig ka sa radyo, yung sinasabi mong 702 DCAS na si Pastor Proceso Marcelo, ang speaker, ang siyang tagapagsalita ng Hardin ng Panalangin. Hardin ng Panalangin, yes. Wow. Opo, 1987, nung mag-start akong makinig, up to now, na nag-pandemic, hanggang year na ito, nagpapatuloy akong nakikinig sa DCAS, sa Hardin ng Panalangin, sila Pastor Joey Umali, sila Pastor Ronel Lubrica, mga iba-ibang mga pastor ang na-assign sa Hardin ng Panalangin, kay si Pastor Dave. Tapos sunod-sunod na po iyon, gabay, ayan. Gabay, kay si Ate Daddy Lydia po. Beth Torres, sa
sa yung program ni Pastor Paul Mortis, tatay ata ni Kuya Jonathan, Tatay si ko Ate po. Beth Flores, tapos kay Ate Heidi, hanggang kay sa oras na serbisyong OFW, basta po Talagang gabi walang yun. patid pala. Opo, yung radyo ko, laging laging naka-on. Kaya nasa Madapdap ako, Mabalacat, Pampanga, nasa Hagunoy ako, o saan man ako mapunta, meron po akong radyong dinadatnan sa bahay ng mga anak ko. Pero meron akong transistor radyong maliit, yung lalo na nung nag-pandemic po, yung Weekend Duet, ang lagi ko talaga pinakikinggan. Yung kayo po, sabi ko, ay, si Ate Maru, si Kuya Jonathan Mortis, sila pala ako ang host ng Weekend Duet. Nag-start naman po ako sa Weekend Duet na nakikinig sa inyo nung 2019. Yes, 2019. Dahil nag-pandemic po nakulong ako ng bahay. Kada linggo po, yung pinakikinggan ko yun, tapos yung praise release, yung sunod-sunod na po yun. Kanya, tapos nung nag-pandemic po, sabi ko, pag nakikinig ako ng Hardin ng Panalangin at saka sa programa ng DCAS, sa Weekend Duet, lahat, yung pananampalataya ko lumalawak. Kasi sabi naman niya, sa pakikinig, doon nagmumula ang pananampalataya. Kaya naging mainit ang pananampalataya ko hanggang sa... Pero sa totoo po, na-born again ako is noong 1986. Protestante na po ako talaga. Kaya lang, como yung mister ko, Catholic, parang naikayat ko sila. Nadala ko sila sa Panginoon. Una ko muna dinala yung mister ko. Una ko dinala yung mister ko dahil ako ang unang nagpakita kung paano ako binago ng Panginoon. Para yung sarili kong Jerusalem, maisama ko. Yung buong sambayanan. At Nora, alam nyo, yung spirito nyo ay just oozing out. We just want to get in, get in and just receive it. We're so blessed. Pero mukhang hindi tayo unang naka-interview kay Ate Nora. Merong nauna. Hindi po, na-interview po ako nila Ate Aloha, nila Kuya Lemuel nung 73 anniversary ng FTBC. Ngayon po, magse-75 na sa June 6 Hindi po ba? Opo. Wow. Ate Nora, have you naka-encounter ka ba ng isang pagkakataon na ikaw ay sinabi mo sa mga kapitbahay o kanino man yung broadcast ng DCAS o ng Ay, istasyon? opo. Dito po doon po sa Aguno, sabi ng mga hipag ko, Nora, lakas naman na radyo mo. Ano ba yung pinakikinggan mo? Hardin ng Panalangin para kayo makapakinig lahat. Sabi ko, yan kako ay istasyon na walang commercial, na walang nagbibigay ng kundi sa tulong lang ng Panginoon. Nakakasurvive yung lahat ng mga workers diyan sa iba't ibang bansang mga nagbibigay ng tulong sa kanila. Programa yan ng istasyon ng mga Kristiyanong nakikinig sa kanyang istasyon na iyan. Tapos po, yung mga kapatid ko nga, bili mo naman ako ng radyo at nang makapakinig ako sa DCAS, sabi ganon. Kanya po may tigi-tigi sa kami radyong magkakapatid kasi na lang po, yung 5 na lang kaming magkakapatid na buhay, 10 po kami na wala na yung iba. Tapos po nung naririnig po nilang lagi ako binabati ako sa oras na Pilipinas. Pag umuwi po ako ng ng residence ko sa Bangkalguagua, Pampanga, sasabihin po nila, Ate Nora, lagi kang binabati sa DCAS. Kasi kami naman, sabi gano'n. Pabati mo naman kami. Sabi gano'n. Ganun po iyon, Ate Maru at Kuya. Kanya po
yung ano ko, pagka po, sige, pababati ko kako kayo, pero kako makikinig kayo lagi doon kasi kako doon mananalangin muna. Alam naman po nila na ang DCAS ay programa ng istasyon ng may panalanginan, may balita, mayroong Bible study, mayroong nagbibigay ng ano. Kaya po, kasi pagkikinig sa DCAS, nagpapatatag sa pananampalataya mo talaga. Marami kang kaalaman. Yes. Ate Nora, lumalabas nga po yung init ninyo sa pananampalataya and we're so encouraged by that. Alam po namin very much involved kayo sa ministry at hindi lang naman sa inyo yon, ano? Kasi lalabas at lalabas yung pananampalatayang yan. Salamat po. Alam ko may ministry kayo ngayon pero because of our interview ay pinaentabay nyo muna yan. Oh yeah. Pero ano po yung mga ministries nyo na involved kayo ngayon? Kasi talagang umaapaw yung pagpapala. Ano po, presidente ako ng WCS sa aming local church. Tapos, nag-aral po ako ng 3 years na lay preacher. At gusto po nila mag-aral ako sa seminar sa kuwa para mag-calling ako as a pastora. Sabi ko, inaano ko pa rin kako yung sarili ko. Sabi ko gano'n kasi gusto po Kuya Jonathan Ate Marua, pag pumasok ako sa pagiging pastora, yung pong mga mahal ko sa buhay, makakilala sila lahat. Bagamat na meron akong mga pamangkin na mga pamangkin, pero kaming mga magkakapatid, tinanggap na namin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng aming buhay. Pati na ang mister ko na bautisman na po siya, yung mga manugang ko, mga nabautismo po, lahat sumunod sila sa aking pananampalataya. Na ngayon ay naglilingkod kami sa church ng Paraiso United Methodist Church bilang meron po kaming CDG group, meron po kaming yung WCS, nagawain. Ano po ibig sabihin ng WCS, ate? Women's Society. Oh, okay. Women Christian Society, probably, Women right? Christian, Women's Christian Society, yung sa ano po yun. Mga kababaihan po yun. Tapos, bagamat ako may edad na Kuya Jonathan na Ate Maru, kasama pa rin ako sa choir. Kasi po sa February 26, 42 years na yung Paraiso. Kasi sa totoo lang po Kuya Jonathan, marami akong church na dinaluan kasi almost 50 years kaming natira sa Hagunoy. Kumo yung mga anak ko ay nakapagtrabaho sila dito sa Tarlac, ay ako na po ang nag-offer na alagaan ko yung mga apo ko dahil mga working mother and working father yung manugang ko at yung mga anak ko. Hanggang dito na po ako lumipat sa pagiging membership ko sa Paraiso. Sa Hagunoy UMC, United Methodist Church po ako nagmula. Yung the First United Methodist Church ng Bangkalguagua, Pampanga, nag-guest po ako diyan. Uma-attend ako pag umuwi ako ng Bangkalguagua, Pampanga. Yung UCCP Church, yun ang talagang church namin. Kaya lang ako, dito ako sa Methodista, nagsisimba. Pareho po yun kasi as a Protestant church naman tayo eh. Sa Tarlac po yan, sa Tarlac. No? Ngayon nasa Tarlac po ako, marami akong bahay. Sa Mabalacan, Pampanga. Sa Bangkalguagua, Pampanga. Sa Bulacan. Hanggang po yung mga bishop, mga kakilala akong pastor. Sabi ng aming Pastor Miller Tadeo, Ate Nora, ang dami mo namang kilalang pastor. Kasi po ako, galugad ko lahat yan. Kung saan po ako makarating, sumisimba ako talaga sa mga church ng United Methodist Church. Nakikilala. Naging lay leader din po ako sa Hagunoy UMC nung mga time na iyon na doon po kami naglalagay. May feeding program kayo, right? Opo, nung pong nakaraang Saturday po, nag-umpisa na yun, Kuya Jonathan at Ate Marua. Ngayon, second week of Saturday,
every Saturday, 3 Saturday yun, 100 children ang pakakainin namin. Na mayroon token na nagkakaroon po muna kami ng mga Bible study. Kasi nga, magre-reach out kami Pinalakihan namin yung expansion ng church para makaikahit kami. Sabi nga, spread the word of God. Ipahayag si Jesucristo upang ang lahat ng tao ay makakilala sa Kanya. Tumanggap ng kaligtasan. Kasi po kung hindi tayo mag-e-evangelize, magre-reach out, paano nila makikilala yung ating Panginoong Jesucristo na buhay? Isang Diyos na buhay na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen! Ako talaga na. Nagagalak po yung puso ko kasi isa ako sa napiling interviewin ninyo, Ate Marutuya Jonathan. Naririnig ko po kayo sa Weekend Duet, yung mga kinakanta ninyo, pag alam ko, sinasabayan ko. We'll try to learn some new songs. Narinig ko pa po in-interview nyo si Leonila Mariquez. Nakinig po ako noon. Sabi ko, nagpatotoo ka po siya. Ako man, darating ang araw. Eto na pala yung time, darating ang araw. Yes. Alam mo, I will, I think we'll do this every month. Opo. Siguro inisip ko pa lang noon na balang araw ako interview din nila. Siguro, alam na ng Diyos yun. Gusto mo may ma-interview ka diyan. Narinig ko po yung patutuo niyan. Isa sa mga listeners. Isa po. Friend ko po siya sa Facebook. In-add-friend po niya ako. Regards kay Sister Leonila. Tapos po, yung lahat ng nyo, si Ate Beth, friend ko sa FB, si Ate Aloha, station manager ng FB. Ay, yan ang mga friends natin. Alam niyo po, Kuya Jonathan, Ate Maruha, 2 years po akong nag-lab give sa DCAS nung panahon ng pandemic. Parang inopen ko yung sarili ko na mag-lab give. Pero nung po ako'y nagkasakit ng muli, na-stop po ako nung June. Sabi ko, lagi ko pong pinagpipray, Panginoon, tulungan mo pong maibalik ko yung lab give po sa FPBC. Sabi ko, kahit nasa kaunting alaga, makatulong ako kasi alam ko ang istasyon na iyan ay wala namang inaasahan na kundi yung mga tulong lang ng mga kaagapay sa iba't ibang dako ng ating bansa. Yung mga kapatiran na. Lagi ko pinagpipray yun. Sabi ko, balik mo po. Siguro on time mababalik ulit. Pero alam niyo po, sa panalangin po ninyong yan, ano na po yun? Sulit na po ang FEBC. Sa ganyan pong puso na nananalangin sa FEBC. And gawain po natin. Kasi lahat tayo magkakasama rito sa gawain. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Ate Nora, thank you so much for spending time with us. Alam ko, may kasunod ka pang gagawin and blessings sa inyo sa feeding program ninyo. Extend our love to them, to the kids. Uulitin natin ito, Ate Nora. I think you have so many things to share. Wala po. Sige po. Pag-isipan niyo po at babalikan ko kayo. Feel na feel po namin yung pagiging feel po namin yung pagiging lay preacher ninyo. Ayos po yun. Kung minsan nga po, mai-invite ako, ubod ng layo. Sabi ko, saan kaya yung church na iyon? Sabi ko gano'n. Sabi ko sa mister ko, samahan mo ako. Sabi ko gano'n. Pag uwi, sabi ko, nag-o-overflow po ako talagang, kung ako po talagang hindi tayo magano, marami, siguro yung aking testimony ay kasing lawak ng dagat. Yung maraming pagsubok, pero ang Diyos ay binigyan akong pagkakataon na mabuhay uli upang maglingkod ako. Kasi saan pa ba ako pupunta kundi sa Kanya? Hanggang sa dumating ang takip silim, sa Kanya ako maglilingkod. Ang Diyos na nagmamahal, na hindi nagbabago ngayon at magpakailanman.
Lalo na Amen. yung weekend Amen. duet na Hallelujah. program. I always pakinggan. Ate, thank you so much for your prayers, for your support, and trying to tell people about 702 DZAS. At ito pong ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din sa channel 185 sa GCTV. Well, sa pangalan po ng ating guest, si Sister Nora Cabantog, ito po ang inyong mga lingkod, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. To God be the glory. And we'll see you Amen, again amen, next and month. amen. Thank you po. Yes. Ingat kayo. God bless us all. Mabuhay ang FBC. Amen. Okay, we'll see Also, you. ang weekend duet. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po, Kuya Jonathan, Ate Maru. Bye-bye. Love Okay. you all. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. God bless. God bless. bless. God bless. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.